Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagsusuot ng face mask, abiso sa publiko kontra trangkaso. Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. BI sumaklolo sa mga biktima ng trafficking patungong Vietnam. BOC tinimbog ang higit 700,000 cocaine sa Clark. BFP nagresponde ng retrieval operations sa nahulog na bus sa Antique. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nag-abiso ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasaherong pandagat na sundin ng basic health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask upang makaiwas sa banta ng respiratory illness. Ito ay kasunod ng naunang anunsyo ng Department of Health laban sa pagtaas ng impeksyon sa Mycoplasma pneumonia sa mga bata na umiiral sa China. Kaya naman inilabas ng PPA ang alituntunin nito para sa publikong pumupunta sa daungan na magsuot ng face mask, maghugas ng kamay at ang social distancing. Isa pang maugong na balita, isang magnitude 5.9 na lindol ang yumanig sa Lubang, Occidental, Mindoro na naramdaman rin sa malaking bahagi ng Luzon nitong Martes, 5 ng Disyembre, alas 4:23 ng hapon. May lalim itong 60 kilometro at matatagpuan ang epicenter sa Lubang, Occidental, Mindoro. Ramdam sa Kamaynilaan at karatig probinsya tulad ng Calabarzon at Central Luzon ang lakas ng lindol. Ilang universidad ang nagkansela ng klase sa Maynila, gayon din ang suspendidong operasyon ng Light Rail Transit o LRT Lines 1 at 2, gayon din ang Metro Rail Transit o MRT3 bunsod ng lindol. Samantala, nadiskubre ng Department of Agriculture ang halos 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled rice sa Quezon City. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Halos 5 milyong halaga ng hinihinalang smuggled rice ang natimbog ng Department of Agriculture sa isang warehouse sa Zora Street, Barangay Paltok, Quezon City. Ito ay matapos ang joint anti-smuggling operation ng Bureau of Plant and Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Quezon City Business Permits and Licensing Department. Ito ay katumbas ng humigit kumulang 1,900 na sako ng imported na bigas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakumpiska din ang mahigit 10,000 kilo ng asukal, 800 na kilo ng Pangasius filet at 500 kilo ng frozen meat. Dagdag pa niya, walang kaukulang permit ang mga nasabat na kontrabando, kaya naman inisyuhan na ito ng Notice of Violation for operating an unregistered line of business. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nilinaw ng Philippine Statistics Authority na hindi gaano makakaapekto ang Noche Buena items sa overall inflation ng bansa. Ito ay matapos ang ulat ng Department of Trade and Industry na pagtaas presyo ng higit 152 Noche Buena items. Pagbibigay diin ni PSA Chief Dennis Mapa, hindi lahat ng mga naiulat na items ay kasama sa basket of commodities. Sa ibang usapin naman, halos $5.3 billion ang pondo na pinagkasunduan ng Pilipinas at Canada na gagamitin para sa mga nature-based na solusyon para matugunan ang epekto ng climate change. Ayon kay Global Affairs Canada Climate Finance Executive Director Andrew Hurst, magtatagal ang kasunduang ito hanggang taong 2026. Pagmamalaki ni Hurst, ito ay malawakang approach dahil maraming stakeholder ang sangkot dito mula sa pinakamababang organisasyon hanggang sa nakatataas na mga opisyal.
Upang mapaigting ang seguridad ng ahensya sa larangan ng cybersecurity, nakipagkasundo ang MMDA na makipagtulungan sa CICC hinggil dito. Ang kabuuang ulat tunghayan kay Princess Castro. Nakipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para tugunan ang cybersecurity needs ng ahensya. Dahil dito, nagkaroon ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya kahapon ika-5 ng Disyembre upang isagawa ang Information Communications Technology o ICT Security, Cybercrime Resilience at Data Protection Assessments ng Critical Information Infrastructure ng MMDA. Kabilang din sa mga makikipagtulungan sa MMDA ay ang mga pribadong sektor ng cybersecurity initiatives at mga katuwang na ahensya na nagpaplano ng anti-cybercrime at nagbabalangkas ng patakaran. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, ang inisyatibang ito ay makatutulong sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Dagdag pa ni Artes na ang cyber protection ay mahalaga sa ahensya, partikular na sa mga humahawak ng malaking halaga ng data tulad ng mga apprehension at video footage ng mga pangunahing daanan na naitala sa pamamagitan ng mga CCTV sa kahabaan ng Metro Manila. Ang CICC ay nakaatas na protektahan ang seguridad ng bansa sa pamamagitan ng epektibong mga programang institusyonal na layong labanan ang cybercrime. Samantala, ipinaalala rin ng MMDA na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga katanungan na may kinalaman sa batas trapiko at mga pulisiya sa kalsada. Mangyari lamang na tumawag sa kanilang Metro-based hotline 136 o magpadala ng mensahe sa digital media group sa pamamagitan ng MMDA Facebook at Twitter o X accounts. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lagay ng panahon, mararamdaman ang epekto ng easterly sa silangang bahagi ng bansa habang patuloy na mararamdaman ng extreme northern Luzon ang dulot ng hanging amihan. Asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Bohol at Lanao del Sur. Bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mahinang mga pag-ulan naman ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Posibleng flash floods pa rin ang masasaksihan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM mas pabibilisin ang pagtatayo ng mga infrastruktura at pag-usbong ng digitalization sa bansa. Vice President Sara nagpahatid ng pagbati sa mga bagong abogado ng bansa. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pagpapabilis ng infrastruktura at pag-usbong ng digitalization. Ito ang layong tugunan ng dalawang pinirmahang batas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakatakdang magkaroon ng ceremonial signing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong Miyerkules. Ngunit matapos magpositibo ang Pangulo sa COVID-19, pinirmahan na lamang niya ang Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPD Code at Internet Transaction Act of 2023 habang nasa isolation.
Layo ng PPP Code ay magbigay ng mas magandang kalagayan at oportunidad ang mga publiko at pampribadong sektor na magkaisa upang tugunan ang mga suliranin sa sektor ng infrastruktura. Kaakibat din ito ang mga subok at epektibong stratehiya mula sa halos 3 dekadang karanasan sa pagpapatupad ng Build, Operate, Transfer Law. Sa kabilang banda, ang Internet Transactions Act naman ay layong mas mapadali ang pag-adapt ng mga Pilipino tungo sa pag-transition sa digital economy. Samantala, pagtitiyak naman ng Malacanang, hindi magiging hadlang ang pagpositibo ni Pangulong Marcos sa COVID-19 sa paggawa ng kanyang mga tungkulin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ilabas ng Korte Suprema ang opisyal na resulta kahapon ng mga pumasang bar examinees, nagbigay ng mensahe si Vice President Sara Duterte para sa mga bagong abogado ng bansa. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Nagpaabot ng pagbati ang Vice Presidente at kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na si Sara Duterte para sa mga bagong abogado ng Pilipinas. Ito ay matapos i-anunsyo kahapon, 5 ng Disyembre, ang mga pumasa sa bar exam na ginanap noong 17, 20 at 24 ng Setyembre taong kasalukuyan sa 14 na local testing centers sa National Capital Region, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa statement na inilabas ng Vice Presidente sa kanyang Facebook page, panawagan niya sa mga nakapasa na maglingkod sa kapwa Pilipino ng may pagpapakumbaba, integridad at paninindigan sa hustisya, gayon din ang protektahan ang mga karapatan ng mga naghahanap ng kanlungan ng batas. Sa higit na 10,000 exam takers, ang mga pumasang abogado ngayong taon ay humigit kumulang 4,000 na may kabuwang 36.77% passing rate, mas mababa ng 7% kung ikukumpara sa mga pumasa sa taong 2022. Gayunpaman, naging matagumpay ang naganap na eksaminasyon kung saan ito na ang 121 professional licensure test na isinagawa para sa mga abogado ng Pilipinas. Sa karagdagang impormasyon, ang mga nakapasok sa top 5 schools na may pinakamataas na passing rate ay ang Ateneo de Manila University, San Beda University, University of San Carlos, University of the Philippines at University of Santo Tomas. Sa kabilang dako, aasahan naman sa 22 ng Disyembre ngayong taon ang oath-taking at roll signing ceremonies ng mga bar exam passers sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samantala, umaasa naman si VP Duterte na sa mga bagong sibol na abogado ng bansa, magkakaroon ng isang pamayanang bubuo ng may hustisya, paninindigan, pagsasama-sama at pagkakapantay-pantay. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT ang pagkapanalo ng Pilipinas ng 4 na makabuluhang parangal sa 2023 World Travel Awards o WTA sa Dubai, United Arab Emirates nitong kamakailan lang. Natanggap ng bansa ang Global Tourism Resilience Award sa unang pagkakataon bilang parangal sa global leadership, pioneering vision at innovation nito para malampasan ang mga kritikal na hamon at kahirapan. Ang isa pang una para sa bansa ay nagmula sa Maynila na pinangalanang World's Leading City Destination. Samantala, napanatili naman ng Pilipinas ang pwesto nito bilang nangungunang beach at diving destination sa buong mundo. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang Global Tourism Resilience Award ay isang pagpapatunay sa lahat ng pagsisikap na dinala nitong nakaraang taon upang palakasin ang mga pundasyon ng pag-unlad ng turismo. Samantala, kasunod ng pambubombang naganap kamakailan sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City, inilagay ng Philippine Coast Guard o PCG ang lahat ng asset nito sa Mindanao, Visayas at ilang lugar sa Luzon sa heightened alert upang maprotektahan ang seguridad ng lahat ng pasahero at seafarers sa daungan.
Ayon ng tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armand Balilo, mas maraming opisyal ang ipinadala sa mga potensyal na attack zone tulad ng mga daungan, habang ang mga Sea Marshal ay itinalaga sa bawat barkong pampasahero upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Idinagdag niya na ang PCG ay nakikipagpalitan ng impormasyon sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Ports Authority at Port Police upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kaugnay pang balita, sa isang vessel boarding officer course sa La Union, ang US Coast Guard o USCG ay nakipagtulungan sa mga eksperto mula sa Pilipinas, Malaysia at Japan upang pahusayin ang mga kapasidad sa pagpapatupad ng batas sa dagat ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Philippine National Police Maritime Group. Pagsapit ng taong 2024, nilalayon ng USCG na patuloy na mabigyan ng pagkakataon ang Philippine Maritime Law Enforcement Forces para sa internasyonal na pagsasanay. Dumalo si Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa sa inaugural opening session ng Conference of the Parties 28 o COP28 Presidency Health Day, Unpacking Political Financial Commitments in COP28 sa Dubai, United Arab Emirates, kasama ang mga world leaders at health ministers mula sa iba pang mga bansa. Ito ang unang COP kung saan ang paksa ng kalusugan ay iniugnay sa usaping tungkol sa climate change. Ang mga kinatawa ng World Health Organization, mga pinuno ng iba't ibang bansa at mga ministro ng kalusugan ay nagtipon upang idokumento ang kaganapan. Ayon kay Secretary Herbosa, naabot ng DOH ang isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap nitong ipatupad ang universal healthcare. Nitong kamakailan sa Mactan, Cebu International Airport, sinaklolohan ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Pilipinang nagpanggap na turistang tutungo sa bansang Vietnam. Ngunit walang kamalay-malay na ito'y daan upang sila'y mabiktima ng human trafficking. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, nagkubli ang 3 Pilipina na magbabakasyon lamang sila ng 4 na araw sa Hong Kong, ngunit kalaunay inaming isa ito sa prosesong kanilang kailangan upang makapagtrabaho sa Vietnam. Paglilinaw ni Tansinco, mahalagang malaman ang prosesong pinagdaraanan ng mga nagnanais magtrabaho abroad upang maiwasan ang mga insidente ng human trafficking. Susunod sa News Force. ARTA pinangunahan ng pagtalakay sa issue sa industriya ng tubig. BOC tinimbog ang higit 700,000 pesos cocaine sa Clark. Gusali ng DOLE na bulabog ng bomb threat. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang talakayin ang mga isyung kinaharap sa industriya ng tubig, pinangunahan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA, partikular na ang Better Regulations Office nito ang pagpupulong para sa mga pribadong stakeholder, tanggapan ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ng utility ng tubig kahapon 5 ng Desyembre. Sa naganap na pagpupulong, tinalakay ang mga posibleng solusyon sa mga suliraning nararanasan ng mga stakeholder sa pag-a-apply para sa mga permit at lisensya, gayon din ang mataas at hindi pare-parehong bayarin at pangangailangan ng mga local government units.
Dahil dito naliwanagan ang mga opisyal kung ano ang dapat na iprioridad upang maging epektibo ang proseso base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, aasahan naman sa susunod na consultative meetings ang partisipasyon ng Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Public Works and Highways, Department of the Interior and Local Government, Department of Finance, Bureau of Local Government and Finance at Metro Manila Development Authority. Matapos ang pagsisiyasat sa mga kargamentong ipinadala sa Clark Freeport Zone, natimbog ng Bureau of Customs ang higit sa 700,000 pesos na halaga ng cocaine na mula sa Estados Unidos. Tutukan ng balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga, natimbog ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 100 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng lagpas sa 700,000 piso na nagmula sa Los Angeles, California sa Estados Unidos. Base sa ulat, ang kargamento ay idineklarang mga jacket at shirts, ngunit kalaunay na obserbahan ng customs examiner at canine sniffing, pati na rin ng x-ray scan na ito'y naglalaman ng illegal na droga. Ang mga nasabing sample ay tinungo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa analysis at dito'y nakumpirma na ang nasabing droga ay cocaine. Sa kasalukuyan, nag-issue ang BOC sa nagpadala ng kargamento ng paglabag ng Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ipagpapatuloy ng ahensya ang laban sa pagsugpo ng iligal na droga upang mapuksa ang mga krimen gaya ng smuggling sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Walang nakitang bomba. Ito ang kinumpirma ng Manila Police District o MPD sa gusali ng Department of Labor and Employment o DOLE matapos ang umano'y bomb threat Martes ng hapon, 5 ng Disyembre. Ayon sa ahensya, nakatanggap daw sila ng impormasyon alas 2:45 ng hapon matapos makatanggap ng email mula sa nagngangalang Takahiro Karasawa na nagpakilalang isang Japanese lawyer. Sa email, nakasaad na isang high-performance bomb ang nakatanim sa gusali at sasabog ito sa ganap na alas 3:34 ng hapon. Wala naman nakitang bomba matapos ang isinagawang pagsusuri ng MPD District Explosive and K9 Unit o DECU. Samantala, ngayong araw, sinimulan na ng Bureau of Fire Protection ang retrieval operations para sa mga pasahero ng bus na nahulog sa bangin ng Hamtik at Antique. Tutukan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Ngayong ika-6 na araw ng Desyembre, opisyal nang natapos ang retrieval operations ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga pasahero ng nahulog na Ceres Liner bus sa bangin ng Hamtik Antique. Base sa ulat, ang insidente ay humantong sa pagkasawi ng 25 tao, kabilang ang mga pasahero, driver, conductor, pati na rin ang inspector, bandang alas 4 ng hapon, 5 araw ng Disyembre. Ayon sa mga saksi, ang bus ay di umano'y mayroong kargang 53 katao at ang insidente ay bunga umano ng brake failure o malfunction ng braking system ng bus, kung kaya't ito'y nagresulta sa pagkahulog sa bangin malapit sa makipot na kalsada ng Barangay Igbukay, Hamtik, Antique. Pahayag naman ng Vallecar Transit Incorporated, magbibigay sila ng pinansyal na tulong upang sagutin ang medical at burial expenses ng mga biktima at mga pamilya ng mga ito. Sa kasalukuyan, voluntaryo ding sinuspinde ng nasabing operator ang iba pang operasyon na nasa ilalim ng prangkisa kung saan kabilang ang bus na nadawit sa trahedya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samahan ninyo kami sa countdown ng pinaka-aabangang pagdiriwang. 19 na araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Pagsusuot ng face mask, abiso sa publiko kontra trangkaso.
Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa malaking bahagi ng Luzon. PCG nananatiling nakataas ang alert status matapos ang MSU bombing. BI sumaklolo sa mga biktima ng trafficking patungong Vietnam. BOC tinimbog ang higit 700,000 cocaine sa Clark. BFP nagresponde ng retrieval operations sa nahulog na bus sa Antique. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.